Alright, nandito na tayo sa ating part 2 on food is medicine. Last time we've talked about yung properties of food, why it's very important, why it can be used as a medicine, no? And of course, yung mga, ano pa ba yung mga pinag-usapan natin last time about food? Why it's important to know the unique needs ng bawat sistema ng iyong katawan. So ngayon naman pag-uusapan natin how we can implement this personalized nutrition plan no, for specific medical conditions. Or kahit na mga medical, kasama dyan ng derma, ha? Diba? No? Yes. Diba? I'm sure you see a lot of derma patients din, diba? Yes, nire-refer mo sa amin. Nire-refer ko sila. And sometimes sila naman magre-refer, diba? We combine yung co-management. So, no? kasi sa'yo yung outside-inside approach, we provide the inside-outside approach. So, yun yung tinatawag na holistic. Yes, so which is beneficial. Ang number one beneficiary nun is yung pasyente. Correct. No? So, hindi lang dahil natin pinapahirapan sila. Kasi concerned tayo eh. We don't want the patients to keep on coming back and giving the same medicine over and over again. Yes. We want to see them talaga na mag-improve long term. In fact, kung hindi na kayo bumabalik, mas maganda yun eh. Ibig sabihin, magaling na kayo, diba? Bumalik na lang kayo sa ibang problem, pampaganda na. Dapat mag-level up, hindi pa na yung skin disease. Anyway, pag-usapan natin ngayon, no, well, we'll talk about the food, because not just because it has calorie, no, pampabusog, but it also has minerals, vitamins, phytonutrients, no, antioxidants, lahat yan. No? This can all affect the biochemical process of the body, which are important to function properly for health. Yes. Optimal health. No? So, in the clinic, paano natin ginagawa ito? Kasi we can say that pero hindi namin ma-visualize. No? Para ma-visualize ng mga tao. Let's say, pag pumunta sa'yo yung isang patient, no? Halimbawa, may asthma of the skin, anong una mong gagawin? Well, kung may mga availability ng laboratory tests, like at least yung basic blood chemistry, no? So, may mga impormasyon kaming makukuha doon from a systems biology perspective na magsasabi talaga sa akin na kung ano yung likely kakulangan na mineral or vitamina ng isang particular na pasyente. For example, kung may mga test na napagawa yung mga doktor na pinanggalingan niya, na nag-indicate ng mga tinatawag naming inflammation markers. No? So, pag matataas lahat yon, ibig sabihin, kailangan nating i-address and provide maraming sustansya that will help modulate, or we call it immune modulating nutrients, no? Na makakatulong upang mabalanse natin yung immune system ng pasyente na yon. Kasi pwedeng yung mga condition niya is konektado doon sa tinatawag nga nating chronic inflammation. So, binanggit mo yung mga example kanina tulad ng chronic atopic dermatitis, asthma, no? Those are all condition na nagsasabi na yung pasyente na yon likelihood, yung kanyang immune system ay nasa chronic inflammatory fighting response. No? So, parang apoy yun, Jean, na kailangan, di ba ang apoy, kung ito ay kontrolado, marami siyang gamit or beneficial siya sa atin. Pero pag yung apoy ay out of control, ang apoy ay can be damaging. No? So, may mga ganong elemento na nakikita ko sa blood chemistry ng isang pasyente na nagsasabi sa akin na kailangan i-manage yung or i-modulate yung inflammation na yon. No? So pag nakita ko yon, yun naman ang ibabato ko kay Robert. Sabihin ko, Robert, bigyan mo nga ako, hanapin mo nga kung saan makukuha ng pasyenteng ito or nakukuha niya ba talaga. Pag-aralan mo yung kanyang kinakain, meron ba talaga siyang good sources na mga immune nutrient modulating na sustansya, no? Tulad ng vitamin A, vitamin C, vitamin D. No? So for example, yung pasyente na yan nagmamanifest ng food allergy. No? Madalas siya magkaroon ng food reaction. No? So, most likely, yung pasyente na yan talagang kulang na kulang sa vitamin A. No? So, ibabato ko ngayon kay Robert yon. Yun yung magiging basihan na sasabihin ko sa kanya, ito ang gusto kong meal structure para dito sa pasyenteng ito. Ang isabihin ng meal structure, ano-ano ang iba't ibang sustansya tulad ng vitamina at mineral na likelihood na kulang dito sa pasyenteng ito.
no? So kung kaya ng pasyente magpagawa ng functional nutrient test, then maganda. It will help us practice precision medicine. Pero kung wala naman, ang unang titingnan ni Robert is we can both perform yung tinatawag naming nutrition-focused physical exam. At the same time, si Robert will give me his analysis, yung food journal analysis, no? So kung saan yung impormasyon naman niya manggagaling sa pasyente, no? And then from there, makukumpirma namin at malalaman namin more or less kung ano-ano talaga yung kakulangan na sustansya ng pasyente na yon at gaano ito kakonektado sa kondisyon niya. No, for example, sa kondisyon niya sa balat, no? So 'di ba sabi mo kanina psoriasis, no? Ang psoriasis ay indikasyon na ang pasyente na 'yan ay may kulang talaga sa balanse at adequacy ng mga importanteng fatty acids na kailangan ng balat para bilang isang barrier ay ma-repair niya ito, no? So kaya importante na makita ni Robert, masabi ni Robert sa akin, ano ba, may sources ba siya? May good sources ba siya ng fatty acids, no? Particular na yung omega-3 and even omega-6 fatty acids. So from there, yung impormasyon na makukuha ko sa kanya, itatranslate naman yon yung mga i-identify naming mga imbalances ng sustansya at pag nakakuha na si Robert ng mga good sources ng mga yon sa pagkain, lalo na yung mga top 3, top 5 sources kung saan manggagaling ang mataas na antas ng mga sustansyang yun yung sinatawag niyang fresh list or prescription, no? Ibibigay mo naman yon kanino? Prescription. Ibigay po natin, pag nagawa po natin yung prescriptions, which is composed of the fresh list and masters of all the foods that contains ng mga vitamins, minerals, na kailangan po ng pasyente natin na matatagpuan sa mga pagkain, bibigay naman po natin yun sa ating culinary medicine shop. And culinary medicine shop to formulate recipes that will utilize all those ingredients na pwedeng gawin ni pasyente o ni patient sa pang-araw-araw ng bag. Pwede ding ibigay yon sa pasyente sabay para habang gumagawa yung chef ng recipes, siya naman ay maaaring pwede siyang mag-imbestiga doon sa kanyang kusina. Meron ba yung mga bagay na yon, mga sustansya, yung mga ingredients na yon, no? So para habang iniintay niya yung recipes, no? Siya naman naghahanda para pag lumabas yung recipes, maaari niya ma-execute yung recipes na yon. Tapos inaalalayan niyo yung mga kasama sa bahay. Diba? Yung mga nagpe-prepare. Naalala ko ito si Oy. Nung ni-refer ko yung aking anak, talagang nag-pantry raid. Yes, Pumunta siya sa kitchen raid. Pumunta siya sa bahay. At tinignan niyo talaga yung mga pangit na ingredients, no? And then, yung mga pwede, yung mga hindi. At tinanong din mo actually kung ano yung mga paboritong pagkain. Diba? Kasi importante rin yun for compliance. Ang hirap naman kung lahat tatanggalin. Diba? Correct. Kasi pwede namin kung alam namin kung ano yung personal preference ng pasyente, dahil nandiyan naman si nutritionist, nandiyan naman si chef, no? Pwedeng ma-translate yun or ma-transform yung pagkain iyon in a format or in a recipe that is more healthier, no? So pwedeng i-transform 'yon kasi kung talagang paborito niya 'yon, then ginagamit namin yung impormasyon na 'yon para talagang mapakain namin siya, pero i-enhance 'yon sa pamamagitan ng technique of culinary medicine. Yes. No? So yung mga food na ito, basically in general kasi, 'di ba? Sasabihin natin na in general, can you name foods that are healing sa tao and the foods that are toxic to people? Okay. Well, yung gulay at prutas, no? May mga gulay at prutas na from a macronutrient perspective, kompleto na siya. Katulad nito. Although this is legumes, no, or nuts, no. So, may mga pagkain na ang properties nila from a macronutrient perspective ay kompleto na. Na meron siyang protina at meron din siyang good sources of carbohydrates, no? Meron ding pagkain naman na may carbohydrates na, tapos meron ding good sources of fats, katulad nga nitong nuts, no? So, it's a good source of protein, it's also a good source of fats, no? Kumbaga, kumpleto na siya, no? So, of course, may mga prutas, lalo na ang mga prutas, mayaman yan sa mineral, no? Which is very important din para sa optimal na function ng ating cells, no? So, basta
we don't want to Leafy vegetables. Oh, definitely, no? So, kasi ang tinuturo namin sa pasyente, not to focus on one single food, no? Okay. Kundi, Oo. ang ating is Variety and diversity. variety, Oo. diversity, and of course, yung color or kulay, no? So, to simplify it, yun nga, may variety of sources, may diversity of sources, as well as yung iba't ibang kulay. Kasi, kung maraming variety ang sources na pagkukuhaan ng iyong katawan, lalo na kung sa isang pagkain may multiple properties siya. So pag pinag-combine mo yun, magkakaroon tinatawag nating synergistic benefit. No? So mas malaking chance na yung benepisyo makukuha mo at kailangan ng katawan mo ay mas mangyayari sa iyo. No? Kaya yun, yung simplifying it, diversity, variety, colors. No? And then of course, yung density din, yung taas ng antas ng sustansya na makukuha doon sa bawat pagkain na yun. Okay, so kasi usually sinabi mo, di ba? Variety, density, ano pa yun? Diversity, colors. And colors, no? And usually, ito yung mga whole foods, no? Pinag-uusapan dito, yung whole mga, foods. mga gulay, yung mga natural sources of food. Yung Correct. hindi processed, no? Hindi proseso. So, hindi proseso. Ngayon, pero kasi sometimes, kahit nagugulay, and kumakain ka ng karne, hindi mo alam yung source eh. So ano ba yung tamang source nitong mga gulay at pagkain? At saka kung hindi ka naman maka-afford ng mga tinatawag na organic, ano pwede nilang gawin? Okay. Well, yan yung sinasabi namin na minsan, wag tayo mag-major doon sa mga minor na bagay. No? So, kasi Ganun pala ako. isa din yan sa sinasabi namin sa pasyente na. Oo. Tapos sasabihin, minsan madalas tinatanong sa atin, Robert, di ba na, bawal ba sa akin ito, Doc? Bawal ba ito, Doc? Pwede ba ito sa akin, Doc? No? So, pagka ganun, sinasabi namin na hindi po kami pulis para kontrolin namin kung ano ang gusto ninyong kainin o hindi. Ang ginagawa lamang namin ay alamin at aralin ang sistema ng inyong katawan at ano ang kailangan nito. At magbibigay lang po kami ng impormasyon sa inyo kung ano talaga yung mga kailangan at dapat na kinakain ninyo. Pero nasa sa inyo po kung gaano nyo gagamitin yung impormasyon na yon. Hindi pwedeng mag-a-ask kayo ng permission sa akin. Kasi ako po ay bilang isang doktor, si Robert bilang isang nutritionist ay nagtuturo lamang, no? Kung ano ang kahalagahan, kung ano ang kaibahan ng sistema ng inyong katawan at kung ano ang kailangan nito. No? Now, yung impormasyon na yon, nasa sa inyo kung paano nyo gagamitin. So what you're saying is we can eat regular meat from any source? Yeah. Well, as I've said, syempre maganda, kung meron namang kakayanan at talagang masasabi natin na patungkol sa safety ng inyong kinakain, no? Then, gawin ninyo. Pero kung sa ngayon, wala naman talaga tayong regulating body pertaining to organic sources, no? Yung nga lang, nagagamit minsan ng impormasyon na ito upang makabenta, no? So kaya, minsan sinasabi namin sa pasyente na basta kumain ka ng totoo, yung buo, hindi yung proseso, hindi yung refined, yung pagkain galing sa lupa, galing sa dagat, no? Just to simplify it, no? So, wag nating masyadong i-komplika, no? Kasi sa ngayon talaga, admittedly, marami talagang tao, lalo na mga bata, na talagang kompromiso ang kanilang nutrisyon, no? Dahil nakarely tayo sa processed foods, sa instant foods, sa fast foods, no? So, yun ang totoo, no? So, but ito, sabihin natin na bumalik tayo sa kung gusto niyo po talagang maging malusog, kailangan po ninyong magluto, no? So, simple as that. Huwag na tayo mag-major doon sa mga minor things, no? Kainin lang natin yung home-cooked meals. Yun lang, no? Hindi galing sa lata, hindi galing sa factory, kundi yung binigay sa atin ng Diyos. Okay. But there's still a proper way. Ang kulit ko talaga. Ako ata yung major in minor eh. But there's a proper way pa rin of cleaning these vegetables. Meron naman. So, paano ba natin ginagawa yun? Meron. As much as possible when it comes to preparation and cooking up the foods po na kinakain po natin sa pang-araw-araw natin na buhay, it plays a huge part na alam natin kung to what extent natin kailangan siyang lutuin or linisin para maging
sufficient po yung makukuha natin na nutrient. Kasi isa din po sa mga factors na kailangan nating tingnan, aside from the sources or quality ng ating nakukuhang mga ingredients or pagkain, is how we prepare or how we put it sa plato natin. Kasi there are some foods na medyo sensitive sa heat, merong mas mataas yung magiging nutrient losses niya. So yun yung isa sa mga tinuturo din po namin sa aming mga pasyente na alam nila kung paano i-prepare ng tama. Especially, for example, for delicate fruits and vegetables, you want it as fresh as possible, minimize cooking, and kasi mas mataas yung nutrient density na tinatawag natin na makukuha natin sa mga pagkain kapag i-practice natin. But when it comes to cooking naman, as much as possible, we don't want yung sobrang taas na Heat. temperature kasi that's where the nutrient sometimes gets depleted or destroyed po in some foods pa na. So especially in proteins and in delicate vegetables and fruits also, yun yung isa sa mga kailangan natin. Yung paghugas ng gulay. Paghugas ng gulay po, well, as much as possible sa sources pa na, kung makita natin na siya yung mga bright colored or less yung dumi or dirt dun sa mga vegetables, we want it as much as possible na yun yung una natin mapitin from the source pa na. When it comes to our household or kitchen, we just want to really thoroughly clean it kahit from fresh water po natin. But in that way, mas ma-minimize natin yung contamination or ma-increase natin yung safety ng consumption ng mga pagkain. So kahit water lang, not necessarily with vinegar? You can add vinegar, you can baking soda, no? So kaya lang din, tingnan din natin kasi yun nga, may mga possibility na yung mga gulay na yan ay na-sprayan ng herbicides, ng pesticides, ano. But kaya nga isang gauge din na tinuturo namin sa aming mga pasyente is kung ang iyong prutas after ng 3 araw ay hindi nabubulok, no? Likely yan ay may herbicides and pesticides. So tamang paghuhugas using all those mga tips online, no, pwede nating gawin, no? But at the same time, isa din sa tinuturo namin is tinitingnan namin yung marketing habit or marketing strategies nila. Kasi karamihan sa atin, because nga of sa traffic, no, because of difficulty sa buhay sa syudad, minsan bumibili tayo ng mga gulay at mga pagkain na ini-stock lamang natin sa ating refrigerator ng masyadong matagal. Remember, freezing and cooking, both are processing of foods as well. So, mababawasan niya ang sustansya. Kaya, isa din sa tinuturo namin, yung sinasabi ni Robert kanina na may mga gulay na pwedeng binibili nyo lang dapat ng unti-unti and dapat i-consume nyo siya after 3 araw. Meron namang iba na pwede ninyong i-stock ng medyo matagal-tagal, no? But at the same time, importante din kasi talaga yung technique din na tinuturo nila Robert tsaka ng chef, yung menu planning. Yan kasi yung nawala na no? Yung basta lang tayo bili ng bili, no? And then, tapos ngayon, karamihan nga ng ating mga karne ay yung mga packaged meats, no? Kasi para matagal silang ma-store sa refrigerator. Nawala na yung unang panahon na ako naalala ko nung naglilista, tapos yung bata ako, sinasamahan ko yung aking tiyahin para mamalengke, no? Yeah. At yung papamalengke na yon is yun yung good na supply for 2 o 3 araw lamang na pagkain, no? So, yung bagong katay na karne, yun talaga yung pinipili at binibili, no? So, hindi, ngayon kasi lahat naka-plastic na, no? So, kaya nga, isa din yun sa nakaka-apekto sa safety ng ating pagkain, yung mga microplastic, no? Na talagang inimbestigahan na talagang halos lahat sa atin merong presence nitong microplastic. Kung ano ang idudulot na pangmatagal ang epekto nito sa ating katawan, patuloy pa ang pag-aaral dyan, no? So, pero tulad ng sabi ko, we don't want to overwhelm you, no? Bumalik lamang tayo doon sa nakagawian natin nung unang panahon na tamang pagluluto, home-cooked meals, no? Tapos basta balanse, may gulay, may protina, may animal sources. Wag nating masyadong komplikahin, no? So importante is tulad ng sabi ko, kung gusto niyo talagang gamitin ang food as medicine, dapat willing po kayong magluto, no? At mas maganda kung willing din kayong magtanim, no? Lalo na sa mga taong nasa probinsya, no? Dahil doon niyo na masisigurado din yung safety na mga gulay na gagamitin niyo at saka yung freshness kasi kayo na mismo ang nag-alaga nito. Kaya mag-alaga na rin kayo ng baboy. Baka. Pwede, no? Kasi pwede naman talaga yun, di ba? So, sa maraming bansa, ganun yung talagang yung small scale lamang, no? Kaya lang, na talagang, di ba, maraming ang, yung sa mga, nagtatayo sila ng mga maliliit na komunidad, no?
Talagang yun. Kasi pwede Mga naman backyard talaga. farming, So, no? pwede. Pero usually ba ang karne, pag when it's inside the freezer, ilang araw lang dapat bago mo makonsume? Well, ang karne po, pag freeze kasi natin, definitely it prolongs yung storage time na. Even once you can store it. Oo. Pero that causes some losses in nutrients po. Oo. So as much as possible, the fresher the meat you get it po, you could as within a week or two. Within a week, no? Usually, minsan, di natin tinatanong yung binibili natin sa grocery, ang tagal-tagal na eh. At hindi lang yun. Diba? Maaaring yung kulay nun ay artificial. Kasi Oo. marami talagang, unfortunately, meron talagang fraud na nangyayari upang para lang dahil nga sa profit na nangyayari na yung kulay na yon ginagaya doon sa kulay ng sariwang karne, pero pwedeng yun ay mga artificial coloring or preservatives, additives na talagang hindi na-recognize ng sistema ng ating katawan. So what you're saying is minsan akala natin the more red the meat mas fresh. Pwedeng hindi. Lalo kung packaged meats yan. Lalo kung galing po yan sa ibang bansa. Can you imagine na nag-travel na yan. nag-travel na po yan. No? So kaya likely, yung kulay niyan ay hindi po yung talagang hantulad ninyo sa kulay ng bagong katay na karne. Ito na. Yung salmon, ano bang kulay dapat talaga ng salmon? Is it orange, reddish? Ano ba? Pag po sa salmon po natin, there are different types of salmon po kasi based din po sa origin niya. So, but the classification po ng salmon natin, ang kulay niya, we see sa market, merong pinkish, merong parang orange po. Yeah. So that's depends po dun sa, especially yung Alaskan wild salmon, it's more on the pinkish po. Yung nakikita natin na kulay pink na salmon. So that's basically the origin kung our type of salmon. But yung isa pong type, yung medyo parang orange yung color niya. That's also another type of salmon. Pero the thing that we want to look at when it comes to the color is yung fat content niya. Kasi we all know that salmon has very high fatty content. So if you can see there yung glistening siya, parang makita yung color and bright pa siya. That reflects the freshness of the kind of salmon that you're buying or purchasing from the market. So not necessarily the color, kung yellow, kung orange pa siya or pink. Kasi iba-iba. Iba-iba po talaga yung Dapat sources. yung You have to identify yung freshness. freshness. Kasi yung mga sa isda, yung mga mata, totoo ba yun? Oo naman. Tingnan yun. That is correct. So, kung namumula na, luma na yun. Probably na-store po siya ng mas matagal or hindi fresh yung pagkakastaan source. So, yan. So, we're actually discussing hindi lang kasi to yung food, whole foods, yung quality rin ng Yung kalidad, pinag-uusapan. safe, Yung kalidad, no? Yung how we apply it is isa sa tinuturo namin sa pasyente or kung meron nga tinatawag na kitchen manager, no? Kasi minsan yung pasyente, syempre lalo kung may cancer or kung busy yan, no? So hindi naman talaga namin sila ma-engage. So ang ini-engage namin sa aplikasyon nito using food as medicine is yung kitchen manager. Sino ba yung responsable para bumili ng pagkain at para magluto ng pagkain? At yun ang tinuturuan, no? So and then para makita din, kasi minsan, pwede kami mag-prescribe, bilhin mo to, meron ka ba nito, ito, kailangan mo nito, ganyan. Pero, kung wala naman talaga sila mapagkukuhaan, kaya isa sa tinuturo din namin, o ginagawa naming activity is yung tinatawag naming virtual market tour, no? Kung saan, inaalam namin kung, kailan ka ba namamalengke, Day? Tatanungin namin dun sa yung kitchen manager, no? So, at sasama kami sa kanya, no? Normally, as long as may smartphone yung amo niya or yung mismong helper, no, which karamihan naman meron talaga, sumasama kami kung saan silang palengke, kumukuha ng mga sources ng kanilang pagkain, or kung sa grocery nga. Tapos yun, we do virtual market tour para mag-guide namin sila. Kung, ito, pagdating sa ganitong prutas, ganito ang mga pagpili. Pagdating sa ganitong isda, sa karne, those things. So, tinuturuan talaga. No? So, yun tinatawag naming virtual market tour. Kasi kahit naman anong demand ko na, bilhin mo to pero wala naman siya mapagkukuhaan talaga. Kaya doon, sa virtual market tour na yon, nakikita namin ano yung mga potential na pwede naming gamitin para sa pangangailangan o unique na pangangailangan ng sistema ng pasyente at hindi mahihirapan yung kanyang kitchen manager to execute yung mga recipes na ginagawa para sa kanyang amo.
Ganun siya. But you also recommend yung mga possible na mga sources where they can buy their food. We can, Fresh, but no? pwede naman. So, nagbe-vet kami ng mga Certain providers. stores, no? So, but of course, we still provide that disclaimer na pag-aralan nyo pa rin po. No? Kasi syempre, hindi naman namin talaga mag-guarantee. Yeah, no? oo. So, but tulad na sabi natin, wag tayong mag-major dun sa mga minor na bagay. No? So, basta importante, kumain tayo ng buo, ng tama, ng sariwa, no, makukulay at buhay na mga pagkain, no, na pagkaing tunay na gawa ng Diyos, bigay sa atin ng Diyos. As simple as that. Yes. No? Kasi ako, nabiktima na ako dyan eh. Bili ako ng bili dito sa Correct. organic diba? store Oo. na to. Inamin sa'yo nung nagtitinda, Dok, hindi naman talaga Hindi mo organic. talaga, Binibili lang namin yan dito sa ganyan. Oo. Sos, napamahal pa ako ng ilang taon sa Correct. inyo. So, unfortunately, kaya Nabudol ako. Oo. So, kasi wala po tayong mekanismo or sistema talaga na masasabi nating tsaka kung talagang wala namang organic Walang grown totoo vegetables no? nung araw ngayon lang kasi nga masyado ng madaming inalaw na pesticides at herbicides na ilalagay sa ating mga pagkain. Tsaka you cannot really guarantee the quality of the soil even if you don't spray Isa pa din outside. yun. Yung Isa pa soil, din yun. pwedeng Oo. meron kasi Oo. yung mga herbicide na yan, years na naandun Correct. lang sa lupa. Correct. So, that's why maganda talaga. Of course, yun ang the best talaga. Kung kaya ninyo, magagawa ninyo na kayo ang nagtatanim, no? So, the best. Pero kung hindi, then, basta importante, at least, no, wag naman 80% of the time ang ating kinakain ay processed foods, fast food, packaged foods, no? Kumain tayo ng buhay, tunay, buo, at pagkaing bigay sa atin ng Diyos. Yun yung ating tinuturo. Ito, kaya sana nga talaga, no, yung mga nakikinig dyan ng mga sa ating gobyerno, supportahan naman natin yung ating food industry, di ba? Correct. Anyway, so meron pala, we're talking about the quality of food, no? Ano naman yung tamang structure, meal formula, ano ba itong mga tinatawag na ito? Paano natin inire-recommend ito? Or ini-structure itong proper meal plan? So, the meal formula and meal structure is part of the fresh scriptures that we usually use sa pasyente. So, talking about the meal structure that talks about kung ano po yung mga nutrients na nakapulong sa mga pagkain. Like, for example, what types of vitamins, minerals, bioactive compounds can be found on those foods na nilalagay po natin sa fresh scriptures. We distinguish yung prescriptions from the prescriptions bonus. If the doctor gives the prescription medicine, we nutritionists give fresh scriptions, which are fresh foods, whole foods. You can ensure po rin doc o you can na. That's what we give as a list po sa pasyente. Now, talking about the meal formula, that's the formulation of the carbohydrates, proteins, and fatty acids. Kung ilang percent. Ilang percent. Oh. And that is personalized also because different people or different patient has their different needs when it comes to the percentage of carbohydrates, protein, and fatty acids. And that comes in po dun sa assessment din po ni doctor. He also gives us idea of how much po yung kailangan ni pasyente specifically for his case or her case. When it comes to the fatty acids, if he needs more energy to address po yung current na energy insufficiency, then we might give more healthy sources of fats and higher fatty acid percentages. Same with protein malnutrition, we increase or we give higher percentage of protein based on what the patient needs. So basically, walang isang klaseng diet Correct. na pwede mong sabihin na, hindi, mas gusto ko ito, mas meat eater ako, carnivore. Or ito naman sabihin, hindi, vegetarian or vegan is the best diet, no? So, it's personalized. Yes, kasi kung ano man yung preference ninyo, Hmm. ano man ang ipasok natin sa ating katawan ay isang adaptive biologic system, no? So, magke-create yan ng response. Kung ikaw ay mag-high protein diet, no? Magkakaroon yan ng response to protect you. Kung ikaw naman is on a ketogenic diet, magkakaroon din yan ng biological response because ang ating katawan talagang ginawa siya ng Diyos to have a reparative and restorative ability. And always the goal is to try to protect us, no? Kaya minsan, yung mga pagbabago or adjustment na ginagawa nyo sa inyong nutrition, magkikreate yan ng biological response, no? So, pwedeng yung biological response can cause harm na sa inyo, no? Kasi kung mali na talaga yung at kulang talaga at hindi talaga balanse at hindi yun yung kailangan ng sistema ng inyong katawan. Kaya hindi pwedeng nag-work sa kanya ang ketogenic diet, then
i-expect mo sa'yo, maaaring mag-work din. Imbestigahan muna natin. Yun ba talaga ang pangangailangan ng sistema ng iyong katawan? No? So, ganun siya. And also, you could be ketogenic now because that's what you need for now, pero later on, hindi na. Yes, so magbabago So, siya. nag-iiba-iba. That's why kailangan mo talaga makipag-partner sa nutritionist. Mm. Kasi para makita mo, yung ginawa kong pagbabago doon sa sinunod kong meal plan ni doktor, paano na ito nag-i-impact sa sistema ng katawan ko. So marami kasi mga meal plans na tinatawag, like merong meal plan para sa mga taong may cardiometabolic condition, like may high blood, may diabetes, mataas ang cholesterol, all those things. No? May mga food plan naman, katulad ng sinabi ni Robert, na maraming tao na they have chronic fatigue. No? So we have a food plan for that, na Mito food plan. Meron ding food plan, for example, na lalo yung pasyente, katulad mo, di ba? So, maraming food reactivity or food sensitivity. Yan. No? So, yan naman. Hyperactive. Yes. So, tinatawag namin yung elimination diet naman na tinatawag. So, iba-iba, no? So, kaya, kino-customize talaga, pinipili. At the same time, pwedeng, ito yung pinili ko una, pero nag-provide ng responses ang iyong sistema ng iyong katawan, then maaaring ibahin ko yon. No, depende kasi, no, kasi dependent din kami, kaya nga partnership, tsaka collaboration, at tsaka program-based yung approach in using food as medicine. Kasi hindi namin masasabi talaga kung paano magre-respond o magre-react yung sistema ng iyong katawan. Pwedeng sabihin ko, oy, pwede mong kainin yan, pero later pwedeng nagre-react siya. Then, syempre, ang masusunod yung sistema ng iyong katawan. No? Kaya kadalasan, yung mga tao nagmamanifest ng food reactivity or food sensitivity, no? Minsan hindi naman talaga yung pagkain yung problema. Yung sistema ng tao, no? So kulang talaga sa regulasyon, kulang talaga sa tolerance, no? Pero pag inayos mo yung balanse ng sistema ng tao na yon, pag pinakain mo ulit siya ng pagkain na yon na dati nagre-react siya, wala na. Hindi na siya nagre-react. So, kaya hindi always yung pagkain ang kaaway, no? So, kasi wala namang binigay sa atin ng Diyos na para na magiging masama para sa atin. Yes. Kung talagang totoong pagkain yan, ang purpose niyan is to nourish us, no? So that we can remain to be optimally healthy. Yun. So, we've discussed about the quality, the food sources, and then also the meal structure, no? How about the timing of the food? Yun. Lahat ba talagang pwedeng mag-OMAD? Okay. Maganda yung tanong mo na yan, Gina. The timing. So, ating pong katawan, yung biological system ng ating katawan ay hardwired or konektado po sa ating ecological system. Meron tayong tatawag na chronobiology. Minsan, hindi lamang yung kung anong kinakain ninyo, kung hindi kailan kayo kumakain. No? Alam nyo po, ang ating katawan ay hindi nilikha para kumain, Jean, 24/7, no? Ang ating katawan dapat nagpapahinga. Kung ang taxi ay ginagarahe, ganun din ang ating katawan. Ang sarap kasi. So may dahilan din 'yon. May morning snack, may afternoon snack. So meron ding dahilan bakit kayo nagkakaroon ng mga cravings na 'yon. O kung bakit kaya madali kayong magutom. No, may mga dahilan po 'yon, no? Pero pwede po nating maitama yung mga manifestasyon na 'yon ng imbalances ng inyong sistema ng inyong katawan bago pa ito magpatuloy na magdulot ng maraming karamdaman pagtagal-tagal. No? So, but yun, meron tinatawag na circadian rhythm. Hindi po tayo ginawa para kumain 24/7, no? Importante po na tumigil tayo sa pagkain at least 12 oras ng 24 hours. Yan po yung oras ng pagkain. Yung 12 oras dapat hindi na tayo kumakain. At mali din po yung erratic eating pattern. Dapat meron din po talaga tayong tamang oras ng pagkain, no? So, at yung interval in between ng bawat pagkain natin, at least tumagal naman dapat ng 3 o hanggang 4 na oras. Hindi yung oras-oras tayo po ay kumakain. So, hindi totoo yung small, frequent meals? No. Kasi merong, kung sapat at balanse at mataas sa sustansya ang iyong kinakain, hindi ka talaga magugutom kahit tumigil ka ng pagkain by 7 p.m., kung naibigay mo sa katawan mo ang sustansya at enerhiya dahil balanse, mataas ang antas ng enerhiya, ng sustansya, pwede kang hindi magutom ng 12 oras. What will happen to the body if you keep on eating? What's the worst case that can happen? Well, tandaan natin, ang ating immune system po
ay nasa loob ng ating tiyan. Mhm. Ang immune system, siya po yung taga-depensa at taga-repair ng ating katawan. Kung tulad ng isang empleyado, pag pinagtrabaho mo ng 24/7, darating din po ang kapaguran at kahinaan. Napagod no? ang So, mapapagod siya. No? So, kaya nagiging sakitin din po tayo. Kasi hindi niya na nagagawa yung trabaho niya of defending and repairing our system. Kasi ang 70% ng sundalo ng ating immune system, kung meron tayong 100 milyong sundalo, yung 70 million yan na sundalo nandun sa loob ng ating tiyan. So, kaya kailangan pagpahingahin din po natin siya. Hindi po natin siya pwedeng abusuhin. No? So, that's why, as I've said, may orasan ng ating katawan, Jean. Alam niya kung gabi at alam niya kung araw. No? So, at may mga... Matalino siya. Matalino siya. Hindi siya nagbabago kung paano siya dinisenyo nung unang ng Diyos, na ancient design nito. Yun pa din kung paano ito mag-function sa ngayon. Kaya lang, ang nangyari, iniba natin ang ating pagkain, iniba natin ang ating pamumuhay, iniba din natin ang ating tulog. No? Kaya, ang ating ancient design ng ating katawan ay nag-i-struggle to survive dito sa modernong pamumuhay natin. Kaya, padami ng padami ang mga nagkakasakit. At hindi lang yun, pabata pa ng pabata. No? So, would you talagang really say na kaya ang daming may sakit ngayon dahil because of the food quality, food choices correct. ng mga tao? Oo, kaya lang nga sinasabi, unfortunately, maraming doktor na katulad nga natin na hindi talaga trained, no? So, in using food as medicine. In fact, iba nga, dinideny pa nila na walang kinalaman yan sa iyong pagkain. Pero, ang disenyo ng ating katawan, ang biological system na disenyo ng ating katawan ay nakadepende kung paano po natin ito ninonorish doon sa mga sustansyang kailangan niya. Yun.